Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. No? Sa mga kapwa ko Davao Inyo, Davao Region, sa buong Mindanao at sa lahat ng mga Bisaya around the world. Hello, big love shoutout sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, itong si Barabas, abay binasbasan si Judas. Pampagood vibes at saka panlihis ba sa issue ngayon ng grabing news blackout pa nga, diba, sa mga mainstream media about sa mga nasirang mga kabuhayan, mga kabahayan ng mga Pilipinong apektado ng sunod-sunod na 4 na bagyo. No, namula kay Christine, kay sino ba yung sumunod kay Christine? Leon, tapos si Nika, hindi nga pala 4, 5, basta dami, si Christine, si Leon, si Nika, oo, hindi pa, Marcy pa pala yata yun, tapos Nika, tapos Ophel, at may yung huli, mga super typhoon, no? Yung si Pipito. So, para mailihis doon yung issue, ito, nagpabasbas si Judas kay Barabas. So, ayan o. Ang galing. Ay, naku po. O, ayan. May naalala kayo dito? Ganito din yung ginawa ni Pinoy, ni Dilima, ni Grace po, ni Leni Robredo, at saka ni Lourdes Sereno. Kunwari, Maginoo, pero medyo bastos eh. Pero ito hindi, Maginoo, pero napakahudas. So ngayon, according to dito sa Facebook account ni Bongbong Marcos, sulat dito, amidst the storm and challenges we face, let us draw strength from faith and camaraderie. The Philippine National Prayer Breakfast reminds us that leadership without faith is like a ship without a compass. It will sail but may also drift away. Let us recommit to leading with integrity. May integrity ka? Pag sure, wala ka nun. Integrity, sa lalo na itong isa. Humility, at itong tatlo na to, wala siya nito. Integrity, humility, and love for our country while remaining grounded in prayer. With God's grace, we will build andyan na naman yung kanyang bagoong Pilipinas centered on peace, unity, and lasting prosperity. Kakasuka kanyor? Wala kanyan. Ang meron ka sa bagong Pilipinas, puro waldas, kawat here, kawat there. Yung meron kayo niyan eh. Hindi mo nga mapaliwanag kung saan mo dinala yung pera na pinagbintahan mo ng 25 tons of reserve gold ng Pilipinas. Hindi mo nga masabi. Nasaan yung 1.44 billion daily for flood controls? Sinasabi mo, mayroon tayong flood controls. Sus. Na ano lang, na overwhelmed. Yun. So sabi dito, let us recommit to leading with integrity. Ayun na, nabasa na natin yun, no? Yung prosperity. So, ito yun siya. Nagpabasbas si Judas sa paring si Barabas. Ngayon, paano masabi ni Bongbong Marcos na may love for the country siya? Which is doon sa Mindanao. Yung railway doon, zero budget for 2025. At ito pa, sa Senate hearing, dito ko ito nakita sa kay Bisdak Pilipinas, 19 na mga malalaking project na yung budget nun inilipat sa unprogrammed funds ni Bongbong Marcos. Para saan yung kanyang pork barrel na yan na unprogrammed funds? Nanakawin niya. Kagaya nung itong 2024 budget, di ba? Nung ginawa yun nung 2023, mayroong 731 billion pesos unprogrammed funds. Saan yun?
Of course, hindi yun may paliwanag ni Bongbong Marcos. Bulsa yun. Ito, ang daming project dito. Pakinggan ninyo, ha? Ito, my love for the country. Bulbul niya. Part of the monitoring. Pero yun na sinasabi ko, yung excitement ninyo ba? I mean, Minda excitedly announced nga that 19 out of the 69 DOTR infrastructure flagship projects will be implemented in Mindanao. So, advice ko lang nga. For example, sinabi ninyo, the new airport for Zamboanga. Sama, oh. Ngayon, tignan natin ngayon yung kung is it one of the... Can LBRMO help us? Oh, is the new airport for Zamboanga one of the projects transferred to push the... See? Sinabi ni Senator Coco Pimentel na yung 19 project budget na yan na push down doon daw saan program. Your Honor, please give us a little time. We have to... Pero ganun lang yung ganun yung ano ko, direction ng questioning ko po. Opo. Sige lang po, basta tignan lang po natin yan kasi kunyari ito. One of the 19, ito, i-confirm mo na to ng head ng Minda, is one of the 19 na nasa isip nyo is the Cagayan de Oro BRT project. So BRT means bus rapid transit or transport also. So is that one of the 19? I don't think naka-funding yan. Wala. Wala yan. Nako. Wala na. Honor, would like to manifest that all these projects were announced by the OTR Correct. itself. Hindi po ang Minda nag-announce, kaya getting the information from DOTR, inabsorb ng Minda, Your Honor. At ang laki kung may mga project ma dito na yung sinabi nating 19 na tinanggalan ng funding, ginawang unprogram yung kanilang funding, then that's beyond the control of the executive already, Your Honor. Kung dumaan sa lower house, sa paglabas ng gap nila, ay gano'n nangyari. Yes, in-inform ko lang ang Minda to also take a second look para alam niyo what you will say. Thank you for that advice, Your Honor. Kasi baka ma-hype baka ma-hype, then we are all excited. Ang mga Mindanaoan. We will all be excited about it, and hindi darating. Tapos wala pala. Thank you, Your Honor. So, Minda also, nasa news din, Minda also partnered with the Bangsamoro Planning and Development Authority, and you are supporting the DOTR in BARM's development in terms of land and air transportation. Kilala ko pa naman yung Minister for Transportation sa BARM, very close friend of mine. So, what role will Minda play? Well, So malinaw, ito yung rason, isa sa rason kung bakit tumiwalag si BP Sara sa gabinete ni Bongbong Marcos. Dahil according to BP Sara nga, na yung mga major projects ng kanyang tatay dati ay hindi ikinontinue ni Bongbong Marcos. At maliwanag ngayon ha, 19 major projects lalo na sa Mindanao. Ito yung ganti ni Bongbong Marcos sa atin na mga Mindanaoan, Dabaweños, sa pagtulong natin sa kanya kung bakit siya ngayon naloklok sa pwesto. Ang galing ni Bongbong Marcos, mabuhay ka. Sana kung mamatay ka man, sana bukas na. Ganito ka katarantado, ganito ka kawalang kwenta ka balasubas, Mr. President. Pagkatapos ka iloklok ng mga ni Sara Duterte, tinulungan kayo yung pamilya mo, Pangulong Duterte, inilibing tatay mo, na hindi man mailibing-libing ng mga dating Pangulo dahil ayaw. Bukod tangi si dating Pangulong Duterte, ang naglibing sa tatay mong naagnas, kalansay na Tapos si BP Sara, tinulungan ka, nagmakaawa kayo ng kapatid mong si Amy. Pumunta doon kayo sa Davao para kumbinsihin si BP Sara na tumakbong running mate mo. Kailangan ninyo ng Duterte according to Amy Marcos dahil mataas ang kanyang trust ratings during that time. So ngayon, naloklok kayo sa tawag dito, posisyon ngayon. Ito yung ginanti ninyo sa taga Mindanao. Ang babuyin ninyo. Umaasa kami. Kaya kami bumoto sa iyo, Bongbong Marcos. Dahil yung mga major projects ni Duterte, ipagpatuloy mo at makinabang din naman kami.
Nagbabayad din kami ng tax at yung ano lang, yung Metro Manila lang or yung Imperial Manila na kinabang, kami doon walang projects. Napaka insensitive ninyo, napaka walang kwenta ninyong Pangulo. Wala kayong utang na loob. Mga animal, mga putang inang pamilyang to, sinusumpa ng taong bayan. Diyos ko po. Sana, sa ngalan ng aming lugar, Mindanao, Davao, hindi na kayo makabalik pa. Sinusumpa namin, hindi na kayo makabalik pa. Tama na ang isang Bongbong Marcos nakabalik. Wala nang iba sa gobyerno. Dahil wala Hindi sana magkanda ugaga, magkanda ayos ang kanilang buong buhay, pamilya nila lahat. Dahil sa pamgagago nila sa taong bayan. Lalo na sa mga Mindanaoan, mga Davaoenyo na naniniwala na may continuity. Tapos may pa-prayer ka doon sa sa mga pare. Hindi ka kinikilabutan, Bongbong Marcos. Hindi ka mabait. Drug addict ka. At walang addict na mabait. Tapos pakita mo pa sa taong bayan, nagpadasal ako. Putang ina. Kung ako yung pare doon, baka hinambalos pa kita ng Biblia ng demonyong hawak mo. Wala kang kwenta. Huwag mo kami daan-daanin sa mga pa-prayer, pero hindi kami nadadala dyan. Dahil alam namin, inotil ka, wala kang utang na loob. Demonyo ka. Yun.